Gabi na nga ng mga oras na 'to mga mamis at galing ako sa labas, nagpunta ako sa Pure Gold kasi bumili ako ng perla na sabon panlabas sa mga uniform ni Athena. At dahil nandun na din naman na ako, bumili na nga rin ako nitong pansit canton na lulutuin ko para kinabukasan. Matagal na talaga akong hindi nagpupunta sa Pure Gold kapag meron akong bibilihin ng mga kailangan namin. Kasi nga meron na kami ditong Kai Mall na mas malapit at doon na talaga akong bibili ng mga kailangan namin, lalong-lalo na nga kapag sabon. Pero ilang beses na kasi akong pabalik-balik doon sa Kai Mall mga mamis para nga bumili sa Robinson ng sabon na perla panglabas sa uniform ni Athena. Wala talagang stocks kaya napilitan na nga ako magpunta sa Pure Gold at pagtingin ko nga doon, buti na lang maraming stocks ng perla. Wala kasi talaga mga mamis na itong sabon na to ang ginamit ko sa mga uniform ni Athena kapag nilalabhan ko. Grabe talaga mga mamis, parang laging bago yung uniform ni Athena. Hindi to sponsored mga mamis kasi meron lang din nagsuggest sa akin neto sa comment section na gumamit nga daw ako ng perla na blue kapag maglalaban ng mga puting damit, lalong-lalo na kapag uniform. Kung dati mga mamis na ayokong meron kami mga puting damit bukod sa mga uniform ni Athena tsaka sa isang t-shirt niya na ginagamit niyang pampi, ngayon okay na okay lang sa akin kahit dumami pa yung mga puti naming damit kasi kayang-kaya ko na siyang labhan ngayon. Naalala ko dati mga mamis na tuwing naglalaba ako ng mga uniform ni Athena tapos ginagamitan ko ng Zonrox, lalong-lalo nga kasi kapag merong mancha. Habang tumatagal, napapansin ko na naninilaw na yung mga uniform ni Athena. Kaya ngayon mga mamis, hindi na talaga ako gumagamit ng Zonrox kapag nilalaban ko tong mga uniform ni Athena. Kahit tina, hindi na ako gumagamit ng tina mga mamis kasi nga ang ganda netong perla na blue na to. Alam niyo mga mami, sa totoo lang, gine-gatekeep ko talaga tong sabon na to kasi nga ang dalang ng stocks neto sa mga grocery store. Ang madalas talagang laging maraming stocks neto ay yung kulay puti, pero itong color blue talagang napakadalang. Pero ito dahil binlog ko na, nakita nyo na, bahala na lang kung maubusan na ako ng stocks nito ngayon. Ngayon, magpaparinig na lang tayo kay Perla. Kaya Perla, baka naman. So anyway mga mamis, kinuha ko na nga isa-isa yung mga lalaban kong mga uniform tsaka yung t-shirt ni Athena na ginagamit niya pang at yung mga medyas niyang gamit na. Pero bago ko labahan yun, naghugas nga muna ako dito sa lababo dahil dito ko nga lalaban yung mga uniform ni Athena, kukusutin ko lang. Tuwing linggo ng umaga talaga ako madalas naglalaban ng mga uniform ni Athena. Minsan naman Friday pa lang ng gabi. Pero nung araw na to mga mami, Sabado ng gabi to. Aalis kasi ako ng kinabukasan mga mamis, kaya nilaban ko na to para pag uwi ko galing sa pinuntahan ko ay paplansyahin ko na lang tong mga to. Nung natapos na nga ako maghugas ng mga plato, ito katagsimula na ako maglaba or kusutan isa-isa yung mga uniform ni Athena. Kung nakita nyo, sobrang bula na itong sabon na to mga mamis, diba? Pero kapag binanlawan mo to, kahit isang banlaw lang, wala na agad bula yan. Tuwing naglalaba ako ng mga uniform ni Athena, sinasabay ko na rin lahat ng cycling niya, so na sinusuot niya pang araw-araw. Hindi ko sinasabay sa washing yung mga cycling kasi nga baka masira agad yung tela. Natapos ko na nga labhan yung mga uniform ni Athena, sinampay ko na nga isa-isa doon sa labas. After ko naman maglaba, dahil nga alis ako kinabukasan, hinanda ko na din yung mga kakailanganin ni Athena para sa pagpasok naman niya ng Lunes. Itong mga hinahanda ko mga mamis, magiging project to ni Athena na kailanganin niya para sa pagpasok niya sa Lunes. Hinanda ko na to mga mamis kasi nga gusto ko pag uwi ko ng linggo ng gabi, magpaplansya na lang ako para makadiretso pagpahinga or makatulog na ako agad. Fast forward na nga tayo mga mamis, linggo ng tanghali na to, pero dapat talaga umaga pa lang, nagsimula na akong kumilos. Pero tanghali na ako nagising kasi nahirapan din akong makatulog ng gabi. Okay lang naman mga mamis kahit natin tanghali na ako ng gising kasi hindi naman mahalaga yung lakad ko nung araw na to. Magpapareban lang naman ako, pero syempre dun tayo sa libre. At dahil libre ngayon, dapat meron tayong papansit. Mauna na ako magpareban sa inyo mga mamis, hindi ko naantayin yung December kasi kung nakita nyo naman yung buhok ko, talaga naman naglalabasan na ang mga sumpa. Bale, itong pansit na niluluto ko mga mamis ay dadalhin ko to doon kila mama kasi nga uwi ako doon at doon ako irereban kasi ang magrereban sa akin yung asawa ng kuya ko. At dahil libre lang naman yung pagrereban niya sa akin, pati yung gamot mga mamis libre na, dadalan ko siya ng pansit kasi yung asawa ng kuya ko, paborito niya yung pansit. Mapapansit canton man yan or mapapansit bihon. Pero nung una talaga mga mamis, doon ako nagchat sa pamangkin ko, tinanong ko siya kung meron pa siyang natirang gamot kasi ang alam ko nga nireban siya ng mama niya. Tapos ang sabi niya meron pa daw. Tapos tinanong ko siya kung kaya niya na ba akong ireban. Natakot siya mga mamis kasi hindi pa daw siya marunong. So hinayaan ko na lang. Tapos maya-maya nagchat siya. Tapos sabi niya nga sa akin yung mama na lang daw niya. Nahiya talaga ako nung una mga mami. Syempre kahit sobrang close naman na kami ng asawa ng kuya ko, syempre tinanong ko din muna kung kaya ba niya. Kasi kung nakita niyo naman yung buhok ko dyan, talagang lumabas na yung mga sumpa, talagang buhaghag, tapos humaba na rin. And sabi niya kaya naman daw kasi nga nireban niya yung anak niya, yung pamangkin kong babae. Madaling araw na sila natapos kasi nga ang problema din nila, yung gamit nila, yung plancha daw, hindi daw ganun kaganda. Pero sabi ko okay na yun, hindi naman mahalaga talaga sa akin yung sobrang ma-flat or sobrang mas
straight yung buhok ko. Okay na sa akin yung medyo mabawasan lang yung pagiging buhaghag niya. Kaya ayun, nag-go na ako at bilang pasasalamat ko sa pagrereban niya nga sa akin ng libre nung araw na to, lulutuan ko nga siya ng pansit. Dapat nga mga mamis, pesto pasta to kasi gustong-gusto niya rin kasi talaga yung pesto pasta. Kaya nga ako magpapariban sa kanya ng libre kasi wala akong budget. Kaya pang pansit lang talaga yung kinaya ng budget ko. Pero ako lang yung may gusto nito mga mamis na lutuan siya ng pansit. Hindi naman yun siya nag-request at hindi naman talaga nangihingi ng kapalit yun sa pagrereban niya sa akin ng libre. Tiwala naman ako sa kanya mga mamis na mairereban niya ako ng maayos kasi nga naireban niya na nga yung anak niya nung mga nakaraan. So dahil marunong din naman ako magreban, ako na lang bahalang magbantay nung pagbabad ng gamot sa ulo ko. Actually mga mamis, kung hindi lang talaga bawal itaas-taas itong kaliwang kamay ko na merong tubo, ako na lang talaga magre-reban sa sarili ko. Pero dahil meron naman ang gustong may magreban sa akin, syempre mag-effort na lang ako na pumunta or umuwi dun sa bahay nila mama. Bukod pala sa pansit mga mamis, dadaling ko na rin yung suma na binili namin ni daddy ng umaga. Tapos binilang ko rin yung pamangkin ko ng yogurt drink. Tapos meron ding mani na galing sa mama ni daddy. Bibigay ko na lang din kasi hindi ko makain dahil nga tinitigyawat ako pag kumakain ako ng mani. Marami kasi akong pamangkin mga mamis doon sa bahay nila mama. Kaya kung ano yung pwede kong madala na pagkain na nandito sa rep namin, dinadala ko na kapag pupunta kami doon or uuwi ako sa bahay nila mama. Ako lang palang uuwi mga mamis, hindi sumama si Atina kasi nga linggo to at ayaw maalis ni Atina ng linggo kasi nga kinabukasan may pasok siya. Ayaw daw niyang napapagod ng linggo. At sakto din naman mga mamis, nung linggo na to walang pasok si daddy sa trabaho kaya siya muna ang magbabantay kay Atina habang nandito nga ako kila mama. Fast forward nga tayo mga mamis na nandito na ako sa bahay nila mama and sumalubong agad sa amin ni daddy yung pamangkin ko. Tapos meron kaming bagong baby na pamangkin. Pagdating ko nga dito sa bahay nila mama mga mamis, wala yung mama ko. Nandun daw sa Quiapo nagbabantay ng paninda ng tita ko. Sayang may pasalubong pa naman din ako sa mama ko na tinapay kasi mahilig nga din si mama sa mga tinapay na merong mga toppings, mga palaman. So anyway, excited nga akong ipinakita or binigay dito sa pamangkin ko yung mga sunglasses ni Atina nung maliit pa siya. Tapos ibinigay ko na rin yung binili kong yogurt para sa kanya, pati na rin yung pastilya. Sa sinilabas ko na nga rin sa eco bag yung pansit at may dala ako mga plato kasi nagbawas na ako ng plato dito sa bahay mga mamis dahil nga nasisigipan na ako sa lagayan ko ng plato. And fast forward tayo mga mamis, hindi na ako nakapag-video ng pag-apply namin ng unang gamot, pagpa-plancha sa akin kasi nga nalibang na naman ang mamshi panay nyo dito sa mga pamangkin niyang mga makukulit. Gabi na ng mga oras na to at dumating nga tong isa kong kuya kasama yung isang anak niya. Tapos dumating na rin pala yung mama ko. Susunduin naman ako ni daddy mga mamis kahit na gabihin na ako ng gusto dito. Ang pinoproblema ko lang yung buhok ko kasi nung araw na to or nung gabi na to ay umuulan. So paano yung buhok ko bagong reban? Wala naman akong problema sa gamit na bibitbitin kasi wala naman akong gamit na bibitbitin pa uwi dahil nga sa kanila naman na nanggaling yung gamit na ginamit namin. At dahil nga ginabi na ako dito sa bahay nila mama mga mamis, dito na ako nakikain, nagpabili na lang ako ng lutong ulam sa labas. At next upload ko na lang kayo i-update kung ano bang nangyari sa buhok ko, kung nagbago ba pati yung mukha ko. Charot!